Good morning po sa inyong lahat. Good morning. But first of all, I would like to greet our very special lady on her 60th birthday. Happy birthday po, Sister Thank you, Alma. Father. Thank you po. No? Nakita ko kasi parang sa ilang beses kong pupunta rito, ngayon ako nakakita ng nakaprepared yung room ninyo for a very special party. Na, alam ko po gusto nyo akong imbitahan, pero hindi ako pwede. Ako'y magko-commute lamang. We are now on the 5th week of Lent. Ikalimang linggo na ho ng Kwaresma. At ito yung linggo, 2 weeks that mas palalalimin natin ang ating reflections, meditations on the passion and death of Christ. For us Catholics, ang tawag natin sa linggong ito ay ang Passion Sunday, na Passion Tide Week. Na kasi mas malalim pa, mas paigtingin pa natin yung ating reflections on the passion and death of Christ. Kaya pag tinatanong, Father, kailan po ba yung tatakpan na yung mga imahen? Napansin po ninyo nung kayo nagsimba kahapon, nakatakip na yung mga imahen, yung mga images natin. At ito ay hindi lamang tanda ng ating pagdadalamhati, ng ating pagkalungkot sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo, kundi tayo rin dapat ay nagdadalamhati at nalulungkot sa mga kasalanang nagawa natin. You know, I believe that these past weeks, yun na ho yung inyong naririnig lagi, that in the season of Lent, we are all invited na pagbalikan natin, pagsisihan natin, at higit sa lahat, talikdan natin yung ating mga nagawang kasalanan. My dear friends, this coming Sunday, in fact, Saturday evening, ay ang simula na ho ng mahal na araw. Sa ating mga Katoliko ho, sa ating mga Kristiyano, tayo po ay papasok na sa mga mahal na araw. Kung saan pagninilayan natin, sasamahan natin ng Panginoon sa Kanyang ginawang paglalakbay, sa Kanyang ginawang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya nga sabi natin, itong week na ito, the Passion Tide Week, sana ho ay hindi lang natin kinalulungkutan ang naging kamatayan ni Kristo. Ang tanong natin sa sarili natin, ikaw ba ay nalulungkot pa sa mga maling ginagawa mo? Ikaw ba ay nalulungkot pa? Nakakaramdam ka pa rin ba ng kalungkutan kapag naiisip mo, mali pala yung ginawa ko? Masama pala yung ginagawa ko? Unless masyado ka nang nag-e-enjoy sa mga mali at masamang ginagawa mo. Alam mo yun na nakakatakot ho? Talagang enjoy now, kawawa later. Kaya pag nilayan natin, pag-isipan natin, tayo ba ay natutuwa na lamang at nag-enjoy na lang sa ginagawa nating kasalanan? But as I have mentioned, I think, in one of our reflections na ako'y naimbitahan, remember my dear friends, that this season of Lent, we are not only called to have a contrite heart, but also to have a grateful heart. Why? Hindi lamang penitensya ang panahon ng Kwaresma, ito rin ay panahon ng biyaya. Sapagkat ang ating binabalikan ngayong Kwaresma at ngayong papasok na ang mahal na araw, ay hindi lamang ang laki at dami ng mga ginawa nating kasalanan, ng mga ginawa nating mali sa buhay. Ngayong Kwaresma at lalo na ngayong mahal na araw na papasok, muli nating pagninilayan, babalikan at ipagpapasalamat ang mas dakila at malaking awa at kabutihan ng Diyos. Ito ang biyaya ng Kwaresma. Not how big, how many your sins are, but how great the mercy and love of God for you. Pagninilayan natin, babalikan natin. Dahil kung gaano mang kalaki at karami ang kasalanan mo, hindi nito matatabunan, masisira ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Lagi niyo pong tatandaan, God will always find His way to heal you, to teach you, and to save you. Hindi tayo susukuan ng Diyos. Laging gagawa ng paraan ng Diyos para iligtas tayo.
Kaya kahapon sa ating unang pagbasa, ano ang sabi ng Panginoon kay Propeta Isaías? Huwag niyong kalilimutan, akong Diyos ang gumawa ng paraan para palayain at iligtas ang aking bayang Israel sa mga taong mapagsamantala at mapang-api. God Himself will make and find His way to save you. Ililigtas ka ng Diyos. Pakisabi nga ho natin sa katabi natin, ililigtas ka ng Diyos. God will save you. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong mawalang kagad ng pag-asa. Sabi nga kanina sa inyo pong prayer, sa dami man ng mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo ngayon, my dear friends, every day, God can always save your life. Amen. Alam nyo, nung Saturday, sa aming parokya, ito po ang sikat na sikat kapag Lent and Holy Week, mga pilgrimage, local pilgrimage. In our parish, we had last Saturday, 5 buses visited 7 churches of the Archdiocese of San Fernando in Pampanga. 5 buses ho kami. At sa dami noon, medyo na late na kami sa unang simbahan pa lang. Alam nyo, sa unang simbahan pa lang ho, kami nagmamadali na umalis dahil puno yung 5 buses, doon ako nakasakay sa L300 na wala pang aircon. Yung pong aming L3, ipinark nung aking driver doon sa may tinatayong bell tower. Alam nyo, sa pagmamadali namin, nung pasakay na ho kami ng L3, isang malaking tubo ang bumagsak sa tabing-tabi namin. Ang nasabi ko na lang, uy, bumagsak. Alam niyo po, nung hapon na-realize ko, muntik na ako doon Muntik na ako. I believe we all have that experience. Muntik na ako doon. Muntik na akong magkasala. Muntik na akong mamatay doon Muntik na akong maloko doon Saved by the Lord. Amen. Saved by the Lord. Kaya nga ho, ngayong papasok na mahal na araw, let us count again the many times that God's mercy, that God's love win over our sinfulness, our imperfections. You know, mayroon man tayong mga pagkakaiba-iba sa buhay, sa paniniwala. I believe pare-pareho tayong kumakapit sa isang Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, at makapangyarihan. Kaya, ang ganda ng ating gospel sa araw na ito, ipinapaalala sa atin na si Kristo ang ating liwanag. Ang Diyos ang siyang ating kaligtasan. Ang tanong ay, paano tayo nagpapatotoo? Paano natin ibinibigay naman yung share natin? Ang binabalikan natin ngayong Kwaresma at mahal na araw ay ang kabutihan at ang awa ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano naman tayo? How do we cooperate? How do we participate in that great plan of God? And what is the plan of God for us every day is to save us. Not to punish us. Kaya nga ang sabi, ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi para parusahan tayo, kundi para iligtas tayo. Kung para sa iba, tapos ka na, sa Diyos, pwede ka pa. Kung para sa iba, wala ka na, sa Diyos, kaya mo pa. And so we have Lent, and so we have Holy Week, to remind us that God is always at work in us. Let God be in control of your life, not anyone. Kaya nga ano ang sabi ni St. Paul kahapon sa ating second reading, kapag pinili mo na si Kristo, kapag nagpasakop ka na kay Kristo, then wala nang anumang bagay, wala nang sino mang tao sa buhay ang dapat masihigit pa sa Kanya. Kaya ano ang sabi ni Pablo? Nang nagpasakop na ako kay Kristo, wala nang saysay ang mga bagay na ito. Wala nang kabuluhan ang lahat ng ito.
Dahil ang Diyos na lang ang siyang dakila, mahalaga sa buhay ko. Sana ngayong Holy Week, yun ang buhayin natin. To make God the first and the only priority of our life. No? Kamusta naman ang ating prayer, fasting, and almsgiving? Now, for us, we have the 3 pillars of Lent. Prayer, fasting, almsgiving. Kamusta naman po yan? Baka sabihin niyo, Father, yung prayer, nagagawa ko naman. Yung pong almsgiving, kaya ko naman. Yung pong fasting, wag na lang natin pag-usapan yan. Ang tanong natin ay yung, pag sinabi nating fasting, di ba? Hindi lang ito fasting sa pagkain. Noong pong Friday, abstinence. Anong sabi sa atin? Magbabawas muna tayo. Pero hindi lang ng pagkain. Anong sabi sa atin? Magbabawas din tayo ng mga mali at masamang ginagawa natin. Do not be discouraged. At wag ko kayong basta na lang, hindi ko naman kaya yan eh. Pero wag ko kayong mag-alala. Alam ng Diyos, hindi isang ligo at isang tulog lang, mabait na tao ka na. Ang mahalaga, you do not easily give in and give up. Kaya nga ho, paalala, after ng mga inatinan nating Lenten recollection, let us not forget, there is what we call the sacrament of reconciliation. Sana yung ating ginagawang mga pagninilay, inaatinan nating recollection, sana this will all lead us to go back to the sacrament of confession, reconciliation. Pangungumpisal. Alam nyo, naalala ko nung kami nag-aaral sa seminaryo, meron akong paboritong pare na kinukumpisalan naming mga seminarista. Alam niyo po itong paring ito, siya ang pinakamatandang pare. At laging mahaba yung pila sa kanya pag nagpapakumpisal. Well, number 1 kasi, mahina na yung pandinig niya. Kaya yung itong mga to, gusto doon ang ngumpisal. At tayo naman kuminsan, mahina na nga yung pandinig, binubulong mo pa. Alam mo na kung anong dahilan at ang kanyang purpose. Siguro yung paring matanda, napansin na niya, mukha yatang ako'y naiisahan ng mga ito. Alam niyo po, mukhang gumanti yung pare. Kaya nung later part na, ayaw na namin mangumpisal sa kanya. Alam niyo bakit? Kasi naririnig namin pag may nangungumpisal sa loob, sasabihin ng paring matanda, louder. 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 Sabi ko, Father, naririnig na po sa labas yung aking kasalanan. Pero that is how sin can really destroy us. Ito yung ginagawa ng kasalanan sa atin, na iniipon pa rin natin, na tinatago pa rin natin. Talagang ipinapahiya tayo ng mga ito. Yun na nga lang. Pwera na lang kung talagang nag-e-enjoy ka na at na maging manhid ka na sa kahihiyang dinudulot ng ating kasalanan. Lagi natin kung tatandaan, kung nakalisod tayo sa mga kasama natin, kung naitago natin yan sa mga kasama natin, not with God. One day, we will all meet the judgment of God. Kaya, huwag natin palampasin ang pagkakataon na binibigay pa rin sa atin para tayo ay tumalikod sa mga kasalanan natin at harapin natin ang bawat araw na puno ng pag-asa na pwedeng maging maayos at mas mabuti ang bawat araw natin habang nandito pa tayo sa mundo. You know, last 3 weeks ago, I still celebrate Mass in Quiapo every Friday. So from my parish sa May Leveris sa Manila, lalakarin ko sa Quirino going to LRT Quirino. Then from Quirino Station, bababa ako ng Carriedo. Then from Carriedo, lalakarin ko papuntang Quiapo. Doon ako sa may Quezon Boulevard side, pumapasok. Now, 3 weeks or 4 weeks ago, magmimisaw ako sa Quiapo. Alam mo ninyo nung nakita ko malapit na ako sa BPI, sa may Quiapo entrance, may nakita kong isang pulis na nasa kalsada, naka-uniform, may Armalite.
Nakita ko siya, nung ako'y approaching the BPI ng Quiapo, nakita ko siyang parang tutumbukin niya rin ako. And true enough, nung ako'y malapit na sa entrance, lumapit siya sa akin at inakbayan niya ako. Sabi niya, Father Hans. Sabi ko, Sir, morning. Sabi niya, Father, sa gilid tayo. Sinong hindi matatakot nung akbakayan kaya ng pulis? Tapos sabihin sa gilid tayo. Sabi ko, sige po sir. So gilid kami, inakbayan ako. Sabi niya, Father Hans, 9 years. 9 years kitang inaabangan. 9 years kitang binabantayan. Lalo kong pinagpawisan talaga. No? Sabi ko, Sir, bakit po? Kasi Father, nung 9 years akong nakakulong sa city jail, inaabangan ko ang misa mo. Inaantay kita lagi. Kasi yun ang kinapitan ko nung nasa loob ako. At Father, 4 years na lang ho, magre-retire na ako. Salamat sa iyo, salamat sa Diyos, nakabalik pa ako sa serbisyo. Sabi ko, Sir, congrats, saka thank you rin, Sir. Kahit tinakot mo ko ng very, very light, Sir. Actually, hindi naman ako ang kinapitan niya eh. Ang kinapitan niya ay ang pag-asa sa Diyos na isang araw, makakalabas ulit siya. Na isang araw, makakapagsimula ulit siya. Kaya, mga kapatid, sana kahit matapos na ang Kwaresma, huwag matatapos ang pananiniwala at pag-asa natin sa Diyos na gaano mang karami at kalaki ang ating mga nagagawang kasalanan ngayon, huwag kang laging nakikinig lang, huwag kang laging naniniwala lang sa sinasabi, sa binibintang ng iba. Pero, avoid occasions of sin. Iwasan mo na rin yung mga lugar, mga bagay, mga tao na nagtutulak sa iyo sa kasalanan. Kung ayaw nilang magbago, ikaw araw-araw, pwede kang maging mabuting tao kung gugustuhin mo. Tulungan mo rin yung sarili mo. Turuan mo rin ang sarili mo. Every day, let God be in control of your life. Let God change, heal, and save your life. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang